What's up mga lamat ng internet? Welcome to Legend Thumb Reviews. At ngayong araw ay re-review natin ang stainless steel pan ng aking mom. Wow, yaman. Ito nga pala ay isang 28cm na stainless steel pan from Landmark. At ngayon isusubukan natin kung hindi ba didikit ang itlog dito pag ating prinito. So gagayahin ko yung mga technique doon sa YouTube and TikTok kung paano magluto ng itlog sa stainless steel pan. So tatsantsahin lang daw kung mainit na yung pan gamit ang kamay pero huwag nyo nga hawakan. And then papatakan ng konting tubig. At kapag gumugulong na daw yung tubig, nabubuo siyang parang marble, ayan, gumugulong-gulong siya, umiikot-ikot siya, tama na daw yung init ng pan. So kapag tama na yung init ng pan, pwede na nating i-disregard yung tubig. And gagawa daw yun ng maliit na layer ng steam so that hindi didikit yung mantika. Kasi yung mantika, hindi sumasama sa tubig. So it makes sense. Tingnan natin kung totoo. So nilagyan ko na ng mantika and inispread ko evenly dun sa pan. Nakalimutan ko palang hinaan ng konti yung apoy kaya medyo mausok siya. Pero hindi sunog yung mantika. Maamoy naman natin kung sunog yung mantika. Tapos, prepare natin yung itlog. So nilagay ko na yung itlog sa pan. Medyo tabingi lang yung stove namin kaya dun pumunta yung itlog. So lagyan natin ng konting asin, pampalasa, and konting paminta para may konting kick. Yan. So tingnan natin, hindi talaga dumidikit. Ginamit ko yung spatula sa ilalim and hindi siya dumidikit unlike dun sa mga pan na sabi daw non-stick. Ang maganda kasi sa stainless steel pan, sigurado kayong walang mga chemical na coating yung pan. Totoong stainless steel pan lang talaga siya. Yan, nagkamali pa ako ng pag-flip ng itlog. Hindi po ako chef Pero kahit na nagkamali ako ng pagbaliktad ng itlog, hindi pa rin siya dumidikit. Okay, so i-plate na natin and hindi ako gagamit ng spatula kapag nilagay ko ito sa plato. Yun no? 'Di ba? Hindi dumidikit. Stainless and non-stick. Tapos napaprito na rin ako ng homemade longganisa ng aking mami. Ayan patalon-talon lang sila. Lagyan ko lang ulit ng konting mantika and napakadaling lutuin. Yan, medyo matamis yung longganisa na yan. So magkakaroon yan ng caramelized na sugar sa ilalim mamaya. Ayan, nakita nyo yung caramelized sugar. And sayang yan, masarap yan. So nag-garlic rice na rin ako para dumikit yung lasa ng longganisa doon sa rice. So ayan, lagay ako ng garlic. Also, kapag medyo luto na, lagay ko na yung kaning lamig. Bahaw, ang tawag niyan sa amin. Yan, hinalo-halo ko lang. Pwede kayo magluto dito ng garlic rice na konti. Kasi meron din naman siyang height. May katamtamang height naman yung pan. Hindi siya sobrang flat. So, pwede kayo magluto ng rice dito. Or ng kahit konting may sabaw. And ito na. Yung niluto ko kanina. Natripan lang. Dapat itlog lang pero nadagdagan. Kain tayo guys.